Okay, so hi everyone. So right now ay mag-compute tayo or mag-solve tayo ng isang example problem para sa design of singly reinforced rectangular beams. So babasahin ko muna guys yung problem. So the problem is design a rectangular beam with width of 300 millimeters and an overall depth of 480 millimeters. The beam is simply supported over a span of 5 meters. Steel strength F sub y is equals to 420 megapascal, and concrete strength F sub c prime is equals to 28 megapascal. Concrete cover is 70 millimeters from the centroid of the steel area, and unit weight of concrete is 23.5 kilonewtons per cubic meter. Other than its weight, the beam carries a superimposed dead load of 18 kilonewtons per meter and a live load of 14 kilonewtons per meter. Use either 25 millimeter bars or 28 millimeter bars in one horizontal layer. Also include beam stirrups. Okay, so yung mga tanong dito guys is compute the required area of steel reinforcing in square millimeter. Letter B is determine the spacing between longitudinal bars in millimeters. And letter C, determine the design moment capacity, or that is the PMN of the beam in kilonewton meters. So yun guys, no? So actually no, ay itong problem na to is kinopya ko lang sa mga review books. Pero iniba ko siya ng konti because gusto kong i-emphasize na kapag ka nag-design ka, no, nag-design ka guys ng isang beam or kahit na anong structural member, no, kapag ka nag-design ka, kailangan na after mo mag-design, na i-analyze mo kung safe or hindi yung inyong magiging design. So ayun, so importante yun, no? So kaya no, nagdagdag ako dito ng mga tanong. So medyo mahaba lang ito ating yung ating solution nito guys, no? Kasi yung first two na question is about sa design, tapos yung pangatlo is about sa analysis. So after natin mag-design, ay i-analyze natin yung na-design natin na beam. So ayun, so let's now proceed guys sa ating solution. So ayun nga guys, no? So nilista ko dito yung mga given lahat. So yung beam width natin ay 300 millimeters. Yung ating total depth is 480 millimeters. So ilagay natin guys dito sa ating beam. So drawing na ako dito. So yung ating beam width nga, that is B, is equals to 300 millimeters. Tapos yung ating total depth, H, is equals to 480 millimeters. Okay, so ang sabi dito sa problem guys, balikan na natin yung problem. Ang sabi dito is that the concrete cover is 70 millimeters from the centroid of the steel area. Okay, so although dun sa ating discussion guys, sa last na video, sinabi ko na yung concrete cover is measured from the surface ng concrete papunta sa outside surface nga ng steel bar, no? Dito sa problem na to is sinabi niya mismo na nasa centroid. So ito yung susundin natin. Pero kung hindi sinabi sa problem, no, we should stick sa kung ano yung nakasaad sa NSCP o di kaya sa ACI. Okay. So sa case na to, SI man to, so NSCP yung susundin natin. So yun na nga guys, no. So yun anyway, so yung concrete cover natin is 70 millimeters from the centroid nga of the steel area. Okay? So ibig sabihin guys, no, sabihin natin nandito yung centroid nandito. Okay? Papunta dito is 70 millimeters. Ito yung concrete cover, 70 millimeters. So, ibig sabihin guys, yung ating effective depth, D, is equals to 480 minus 70. So, this is 410 millimeters. Okay? So, ayun. So, isa lang yung nilagay ko dito na bar, no? That, kasi hindi pa naman tayo nakakapag-start na mag-design. So, ayun. So, anyway, so, ang sabi dito guys, no, is, yun na nga, no, ang ating length nga daw is 5 meters and it is simply supported. Tapos given nga yung F sub y, F sub c prime, tapos given yung unit weight ng concrete. Meron na itong kasamang steel bar, no? And the dead load is also given, that is 18 kilonewtons per meter, and the live load is 14 kilonewtons per meter. So kung mapapansin natin, yung ating dead load at saka live load is in uniformly distributed load. So ibig sabihin guys, yung ating beam nga na simply supported is acted upon by a uniformly distributed load. So W. Okay. So ngayon, di ba nga sabi natin sa last video, na kapag nagdi-design tayo, yung kailangan natin i-compute is yung M sub U. Okay.
So, M sub U yung ating gagamitin guys. So, take note na yung M sub U, kaya may U dito is dahil this is, kinukuha natin yung moment na to galing sa factor na load. Okay, so ibig sabihin, kung M sub U tayo dito, then WU yung gagamitin natin. So, yung WU, ibig sabihin nun is factored na siya. So, meron na siyang mga factored load factors. Ayun. So, ayun. So, ano nga ulit yung maximum na moment kapag uniformly distributed load? That is W L squared over 8. So, sa case na to, this will be WU L squared over 8. So, ngayon guys, no, kailangan natin makuha yung WU. So, para sa WU, no, is yung given lamang is dead load at saka yung live load. So, dahil nga given lamang yung dead load at saka yung live load, no, so kapag nag-substitute tayo guys, ginamit natin itong mga equations na to, no, ang mangyayari is, ang magiging critical is itong pangalawang equation na to, that is 1.2D plus 1.6L. Ito kasi wala tayo naman roof live load at saka rain load, so that means hindi natin ito i-consider. So ayun, so ito lang yung gagamitin natin guys, yung 1.2D plus 1.6L. Okay, so take note guys na yung dead load nga na given, okay, ang sabi natin doon, no, ano natin guys yung ating mga given. Okay, so nandito guys yung given, no, nilipat ko dito. So bali no, yung dead load natin nga is given na that is 18 kilonewtons per meter and the live load is 14 kilonewtons per meter. Pero take note guys, na sa dead load na to, hindi pa kasama nga yung weight ng beam, no? Kasi kailangan natin isama yung weight mismo ng beam. So tingnan mo, tingnan natin guys no, yung problem, wait lang ha, balikan natin guys yung problem. Ito yung problem natin. So sabi dito, no, sa may sentence na to, other than its weight, the beam carries a superimposed dead load of 18 kilonewtons per meter. So kaya nga nasabi ko na yung dead load na nandun sa na-given nga sa problem is hindi pa yun kasama dun yung beam weight. So kailangan natin i-estimate guys yung beam weight. Okay? Okay, so ang mangyayari dito guys is magiging, so kung isasama natin yung beam weight guys is magiging WU is equals to 1.2, then dead load, total dead load, that is itong D, plus yung beam weight, okay? Then plus 1.6L. So take note guys kasi yung beam weight must be included sa dead load. Itong buo man yung ating dead load, no? So ayun, so ngayon no ay alam natin yung dalawa, D at saka L. So ngayon ay i-estimate natin or i-compute natin guys yung beam weight. So this is beam weight ha, beam weight. Okay. So para sa pagkuha ng beam weight guys, no, ang kailangan natin gamitin dito is yung kilonewtons, itong 23.5 kilonewtons per cubic meter. So dapat makaride tayo guys ng unit na kilonewton per meter. So para makaride tayo ng kilonewton per meter na unit, all we have to do is i-multiply natin yung cross-sectional area ng beam sa unit weight. So kasi yung unit nito is square meter times yung ating unit weight, that is kilonewtons. Wait lang. Per cubic meter. So, ang mangyayari guys dito, no, kung yung area nga natin is square meter, then our unit weight is eto, then maka-cancel si square meter and ang matitira na lang is kilonewton per meter, which is same dito. Dapat kasi same, no, kilonewton per meter kasi nga nagko-compute tayo ng WU, that is a uniformly distributed load. So, yun. So, bali no, yung ating beam weight nga is equals to, so yung cross-sectional area natin guys is yung beam weight width times the total depth na 480. So 300 millimeters times 480 millimeters. So i-convert na lang natin siya to meter. So ang mangyayari is 0.3 meter times 0.48 meters times unit weight natin is 23.5 nga. This is in kilonewtons per cubic meter. Okay? So dito mako-compute natin guys yung beam weight. And ang lalabas na beam weight nga is equals to, paki-compute na lang sa inyong calculator, no, 3.384. This is in kilonewtons per meter. So, eto nga guys na yung ating beam weight. Okay, so ngayon, so na-compute na natin guys yung beam weight, then we can now compute for our W sub U. Ayun. So, all we need to do is to substitute guys. Si dead load natin ay 18, beam weight is 3.384.
plus 1.6 times 14 na live load. So, lali ang mangyayari dito is this will be equal to 48.0608. So this is in kilonewtons per meter. So WU pa lang to guys, no? Take note na ang ating purpose dito is pakuha nga si M sub U. So ayun, so i-compute natin ngayon si M sub U. Okay, wait lang para hindi magulo yung ating solution. Okay, so let's now compute for M sub U gamit itong ating formula. Yung formula nga natin is WU L squared over 8. So yung L natin of course is 5 meters. So ang mangyayari, WMU will be equal to 150.19. So pa-compute na lang guys sa inyong mga calculator, no? MU is equals to 150.19 and this is equals to, this is in kilonewton meter. Okay? So ayun, so ito na yan guys yung gagamitin natin na M sub U, no, para sa pagde-design nga ng ating beam. Okay? So ngayon guys, na na-compute na natin ngayong value ng M sub U, then ano na yung gagamitin nating formula para makapag-design? So balikan natin guys yung mga formula na diniscuss natin sa last na video. So ito yun guys, no? So kailangan kasi natin guys, after makompute si M sub U, kailangan natin makompute yung ating steel ratio. Take note kasi ang kailangan natin dito is mag-design nga ng ating steel bar. So kailangan natin ng steel ratio para magamit natin yung, para makuha natin yung AS mamaya. Okay, so kasi nga yung steel ratio is related sa area ng ating steel. Okay, so it's either ito yung gagamitin natin guys, no? Kung ito yung gagamitin natin, hindi kasama pa to, no? Meron tayong dalawang choices nga guys, no? So yung unang choice natin is itong dalawang formula gagamitin natin. Yung pangalawang choice is itong isang formula yung gagamitin natin. So I hope nakikita nyo siya. Okay. So kung ito yung gagamitin natin guys, take note, medyo magulo itong formula na to kasi una, kailangan mo ng calculator na may shift solve kasi take note, yung lalabas dito is quadratic equation siya. And take note, dapat ang pipiliin mong value ng rho dito is yung mas maliit, no? Hindi yung mas malaking value ng rho. Okay, so ayun, anyway, so ito na lang muna yung gamitin natin guys, no? Sa susunod na example, ito naman yung gamitin natin. Pero sa ngayon, ito na lang muna yung ating gamitin. So ayun, so ayun, so kinopya ko na dito guys yung ating yung formula na gagamitin natin sa pag-compute nga ng rho. Ito nga yung rho, that is 0.85. Wait, okay, so kinopya ko na dito guys yung formula na gagamitin natin sa pag-compute ng rho. Ito nga, rho is 0.85 f sub c prime over f sub y multiplied by 1 minus square root of 1 minus 2rn over 0.85 multiplied by f sub c prime. So, i-compute muna natin guys siguro si Rn. So, ito na nga si Rn. So, Rn natin is equals to m sub u over phi bd squared. So, m sub u natin is na-compute natin to kanina. And at ang lumabas nga na value natin is equals to 150.19. Ito yung guys nasa taas. This is in kilonewton meter. So, i-convert natin siya guys to Newton millimeter. So, ang mangyayari is magiging 150.19 times 10 to the 6th. No? Wait lang. And this will be in Newton millimeter. No? Kasi, kaya siya times 10 to the 6 guys kasi may kilo dito tapos yung meter is 1,000 millimeters. So, 3 tapos 3 that is times 10 to the 6. So, ayun. So, anyway. So, yun na nga guys, no? Tapos, yung phi natin guys is, syempre, since nagdi-design tayo, dapat dinidesign natin siya as tension control. So, kaya 0.90 yung gagamitin nating phi, no? Tapos, of course, given na yung ating B at saka yung D, that is 300 at saka 480. So, ayun. So, dito makukuha natin guys si R sub N. Pakisubstitute na lang natin. Ayun. So, ang magiging unit natin dito is, okay, so ano yung magiging unit natin dito? This will be Newton millimeter sa taas, tapos millimeter cube sa baba. So, magiging, okay, so, maka-cancel sa 1 millimeter. So, magiging megapascal yung ating unit ng R sub N. Okay, so yung R sub N natin dito guys will be 3.309. Kopyahin ko lang lahat ng ating decimal ha. Okay, para exact yung ating lalabas sa sagot. 3.309097319. So, this is in megapascal. Okay, that is R sub N pa lang yan guys. Okay. So,
Ayun, so yun lang naman yung wala tayong given, no? Dito sa formula na to, yung f sub c prime at saka f sub y is given na naman sa ating problem. So ayun, so makakompute na tayo ngayon ng ating raw at ang lalabas nga na raw is equals to, okay, compute guys, 0.08519,183. So ito na nga yung ating value nga ng raw. Okay? So, hindi pa yan yung tinatanong sa problem, guys. No? Kasi yung tinatanong sa problem is yung required na steel area. No? So, ayun. So, okay. So, ngayon, guys, no, since meron na tayong raw, makukuha na natin yung required na steel area. No? So, the raw is equals to AS over BD. So, yung AS dito is the required na steel area. So, of course, alam na natin, guys, yung ating raw, at na-compute na natin to kanina, na dito na sa taas. So, ito yung ating B at saka D. Yung D natin is 410. So, makukuha natin dito guys si AS. So, ang lalabas na AS dito is equals to 1,047.86. This is in square millimeter. So, ito nga yung sagot sa number 1. Okay? This is the required steel area. Okay? Ayun, kasi yung tinatanong nga sa problem is una, compute the required area of steel reinforcing, no? Kaya yun na nga yung ating sagot. That is nga ay 1,047.86. Okay, so para lang ma-screenshot nyo ay meron natin guys, no? So una yung ginawa nga natin is of course, kinuha natin yung m sub u, tapos after that is ginamit natin yung m sub u para makuha nga yung ating raw. Okay, that is the required na steel area. So yun, I mean yung raw is the balance, I mean sa steel ratio, ayun. Tapos yun na nga ginamit natin yung raw, yung steel ratio na yun para makuha nga yung ating required na steel area. Okay, so dito na tayo guys sa ating pangalawang tanong. So yung pangalawang tanong natin is determine the spacing between longitudinal bars. So kung na ano natin yung problem, pang sabi dito is gagamit tayo ng either 25 mm bars or 28 mm bars in one horizontal layer. Tapos we have to include beam stirrups. So of course, no, magko-compute tayo kung ilang bars ang gagamitin natin, kung 25 mm or kung 28 mm ang gagamitin. Isa lang yung pipiliin natin sa dalawang ito. Okay? So, ayun. So, para sa spacing between longitudinal bars, guys, no, kailangan muna nating malaman ano yung gagamitin natin nga na reinforcement. So, of course, no, dalawa man yung choices na binigay sa problem. So, it's either daw 25 mm or 28 mm na bars yung gagamitin. So, i-try muna natin, guys, yung 25 mm na bars. Okay? So, ilang 25 mm na bars ang gagamitin natin, no, kung ito nga yung gagamitin, no, ilan siya na bars na ilalagay natin kung 25 nga yung gagamitin. Okay. So, madali lang guys, no, para malaman natin kung ilang bars ang kailangan natin, all we have to do is i-compute natin. So, n is the number of bars. So, bale, no, n is equals to required the steel area natin divided by yung area ng isang 25 millimeter na bar. Okay, so ilan nga yung ating required na steel area? So yung ating required na steel area is 1,047.86. This is in square meter. Ayun, so ito yung total na steel area na kailangan natin guys. So i-divide natin siya kung ilan yung area ng isang 25 mm na bar. So yung area ng isang 25 mm na bar is pi over 4 multiplied by the diameter square. So yung diameter na to is 25 mm obviously, then square, okay? So the number of bars na kailangan natin guys is, this is 2.135. So syempre, since wala namang 0.135 na bar, so we will round this up to 3 bars. So kailangan natin ng tatlo na 25 millimeter na bars. Okay, so ito yung mangyayari. Okay, so ngayon guys, no, kung ano muna natin guys, kung pwede yung 25 mm na bar, no, kailangan kasi masatisfy yung required na spacing, yung minimum na spacing based sa NSCP. Okay? Okay guys, so ang sabi natin na kailangan na natin ng tatlong 25 mm diameter na bars. So ito na guys, no, so nilagay ko siya dito sa ating beam, so tatlo na yung nandito.
So ngayon, no, ang tanong dito is, kung 25 mm nga itong ating tatlong bars, ano yung ating magiging stirrup diameter? Diba? Di ba meron nga tayong provision about sa stirrup. So tingnan nga natin yung about sa stirrup. Okay, so ang sabi dito guys is, sa NSCP tayo ha kasi in SI yung ating units. Okay. So ang sabi dito, the size of transverse reinforcement shall be at least A or B, a uniform wire or welded wire reinforcement or equivalent area shall be permitted. So ang sabi dito, kung yung longitudinal bars daw natin ay 32 mm and smaller, 10 mm ang gagamitin natin. No? So ano nga ulit yung ating bar? That is 25 mm. So ibig sabihin pasok siya no dito sa 32 mm and smaller. So that means 10 mm diameter yung gagamitin nating stirrups. Okay? So balik tayo dito guys. So this will be 10 mm. D sub S natin is equals to 10 mm. Okay. Okay, so walang sinabi guys about sa kung itong beam ba is interior or exterior or exposed to weather, di ba ganon? So ayun, so walang sinabi guys sa problem kung yung beam nga is cast against and permanently in contact with the ground or exposed to weather or in contact with the ground or not exposed to weather or in contact to the ground. Okay, so napapansin niyo guys, no, baka sasabihin niyo, ano kasi yun, dapat that is cast against and permanently in contact to the ground kasi 70 yung given sa problem. Tingnan kasi natin, no? So tingnan natin, meron kasi ditong given na 70, ito yun, no? So actually, no, hindi naman natin, kasi yung 70 na yan is mula dito sa surface, so punta dito sa ating centroid. So kasi yung sa NSCP, dapat yung concrete cover is mula dito, papunta dito sa may outside ng stirrup. No? So hindi tayo pwedeng mag-judge or mag-jump into conclusion na dahil nga 70 ano siya, hindi dapat cast against and permanently in contact with the ground. No. At saka hindi rin naman, hindi posibleng cast against and permanently in contact to the ground siya kasi 75 yung nandito guys. No? And that 75 is yun nga, hanggang surface lang siya nga ng stirrup. So that means guys, so ito guys, no, para lang maano kayo sa pag ano ng stirrup, no. Pag walang sinabi sa problem kung exposed pa siya sa weather or not exposed sa weather, no, yung ating assumption doon is interior beam siya. So kung interior beam siya, that means not exposed to weather. So ayun, so yung beam na nandito is yung beam no, para sa not exposed to weather or in contact with ground. Then para sa beams, yung ating specified na cover ay 40 mm. So yun yung gagamitin natin guys, no? Sa pag-design kapag wala nang sinabi sa problem. Okay? So balik tayo dito guys. So ayun, so yung ating concrete cover ay 40 mm. So ilagay lang natin dito guys, no? Concrete cover is 40 mm. Okay. Tapos of course meron tayong inside radius guys dito, no? Na ano natin. So ano lang natin, no? Para klaro tayo sa ating pag-compute ng spacing ng mga bars. So yung spacing guys is ito guys, no, ito yung ating kailangan i-compute. That's spacing. That is the clear spacing between the bar. Itong orange. Okay. So para sa pag-compute nga ng ating clear spacing ng bars, so that is, we know na yung B that is yung width natin is equals to dalawang concrete cover. Itong concrete cover plus itong concrete cover sa kabila. So that is dalawa na CC. Okay? Then plus itong stirrup diameter plus may stirrup diameter din sa kabila. So dalawang stirrup diameter plus meron tayong inside radius guys. Di ba ito yun? Inside radius. At saka mayroon din dito inside radius sa kabila. Ano nga yung value ng inside radius? That is 2ds, that is the inside radius, and syempre dalawa silang inside radius, so times 2, okay? Then of course, ayun, so ayun naano natin yung concrete cover, yung stirrup, ayun, plus yung inside radius, plus of course, yung nandyan pa is yung tatlong bars, so that is plus tatlo na bar diameter, so maglagay lang tayo ng D sub B dito, okay? Then of course, meron tayong ilang spaces between bars. So isa, tapos dalawa. Okay? So plus dalawa na spaces between bars. Okay, so ngayon no, yung S yung kailangan natin i-compute guys, itong S sa dulo. Okay? Itong S sa dulo yung kailangan natin i-compute. Okay, so bali no, B natin is 300.
equals to 2 times concrete cover natin ay 40 plus 2 times stirrup diameter natin is 10 plus 2 times 10 ayun plus 3 times bar diameter natin is 25 plus 2 times the spacing between the bars. Okay. So ngayon guys, no, pwede na natin siyang i-compute yung ating spacing. So ang lalabas dito guys na spacing, so ang lalabas na spacing nga guys is 42.5. This is in millimeters. So paki-recompute na lang guys no kung tama yung ating computation. Okay, so take note, itong spacing na to must be greater than or equal dun sa ating minimum na spacing, na minimum spacing based sa NSCP. So hanapin natin yun guys. Okay, so according dito, NSCP 2015 tayo, no? According dito, no, for parallel, non-pre-stress reinforcement in a horizontal layer, clear spacing shall be at least the greatest of 50 millimeters vis-a-vis and 4/3 of the aggregate, size ng aggregate kasi yung DAG, okay? That is the nominal maximum size of coarse aggregate. Okay, so yung pinakamalaki guys daw sa kanilang tatlo. So 50 bar diameter at 4/3 ng aggregate. No? Since wala tayong given na aggregate size, then ito lang dalawa yung ating i-consider. Okay, so balik tayo dun guys. No? So dapat nga itong nga ay mas malaki kesa sa dalawa, greater of, okay, so itong spacing natin must be mas malaki sa dalawa. No? Ano nga yung ating choices? 50 millimeters at saka yung bar diameter. So kung yung mas malaki sa kanila dito, yun yung dapat mas malaki pa dito yung ating spacing. Okay, so ilan nga yung ating bar diameter? This is 25 millimeters. So mas malaki si 50. So dapat ito mas malaki kay 50, which is not okay. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin guys si 25 millimeter na bar kasi nga hindi okay sa spacing, no? Based sa NSCP. Actually, no, sa kung gagamitin natin guys yung ACI, pwede siyang pumasa. Kasi sa ACI, ang sabi lang nila dito is at least the greatest nga of 1 inch D sub B and 4/3 of D aggregate, diba? So D sub B natin is yung 25 millimeters lang naman yun, and then 1 inch natin, diba yung 1 inch is 25.4 millimeters yan sa SI. So papasa siya sana kung sa ACI, pero sa NSCP man tayo. So kaya hindi siya pumasa. Okay? So ayun, so ngayon guys, no, so, since hindi nga pwede si 25 millimeter na bar, then kailangan natin mag-try na another na bar diameter. So since sa problem, ang sabi sa problem is we can use either yung 25 or yung 28. Ito nga, no? So, ang sabi dito is use either 25 millimeters or 28 millimeter bars, no? So, since na-try na natin yung 25 millimeter bars and hindi siya pwede, so dito tayo ngayon sa 28 millimeter na bars. Okay. So, ilang 28 millimeter bars yung gagamitin natin, no? So, i-compute natin, guys. So, ngayon nga, guys, no? I-try natin nga yung 28 millimeter bars. So, ganun pa din, no? Kailangan natin malaman kung ilan yung ating bar na gagamitin. So, that is required na steel area divided by area ng isang 28 na bar. Okay? So yung required na steel area natin, na-compute natin to kanina, this is 1047.86. This is in square millimeter. Then divided by nga yung area ng isang 28. So that is pi over 4 times 28 millimeter then square. So bale, dito malalaman natin kung ilan yung kailangan natin. And ang lalabas dito is 1.70. So since wala namang 0.70 na bar, then we will round this up. Lagi natin i-round up guys, no? Kasi nagde-design tayo, So kailangan round up lagi. Kahit 1.3 ito, 1.15 pa to, round up lagi. Okay, so this will be 2 na 28 millimeter na bars. So ngayon guys, no, itatry natin nga i-ano natin yung dalawang 28 millimeter na bar sa isa beam, then saka tayo, no, i-check natin ngayon yung ating spacing ulit. Okay. Okay, so ito na nga guys, no? So nilagay ko na dito sa ating beam nga yung ating dalawang 28 mm na bar. So ngayon, no, kung 28 mm na bars itong gagamitin natin na longitudinal bars, so what will be our diameter ng stirrup? So tingnan natin guys sa ating provision sa NSCP. According sa NSCP, again nga, kapag kayong ating longitudinal bars ay 32 mm and smaller, 10 mm yung gagamitin. Okay?
So 10 millimeter pa din yung ating gagamitin na stirrup diameter. So ayun, so ilagay natin dito guys, D sub S is equals to 10 millimeter. Okay, so ayun, ganun pa din guys, no? So yung ating B is equals to dalawa na concrete cover which is 40 plus dalawa na stirrup diameter which is 10. Ayun natin, no? Wait lang. Plus dalawa na inside radius, that is dalawa na inside radius, at ang ating inside radius nga is 2ds, so 2 times 10, so ito yung ating inside radius, so times 2, and then plus dalawa na 28, okay, na bars, okay, and then plus isa lang yung ating space between the bar, ito lang guys, yung space lang between the bars, okay, so plus S. Okay, so ngayon we can compute for S at ang lalabas dito guys na S is equal to 104 millimeters. So again, ito must be greater than or equal. So according to NSCP, yung ating i-compare natin siya sa mas malaki kaya na 50 millimeters at saka sa bar diameter. So bar diameter natin is 28 millimeters, so mas malaki pa din si 50. So ngayon, mas malaki na yung spacing natin. So therefore, okay gamitin nga yung 28 mm na bar. So ito guys, yung spacing na tinatanong dun sa letter B. Okay? So, ayun. So ito na nga guys yung sagot. Yun na nga yung sagot sa determine the spacing between longitudinal bars in millimeters. Okay? So yun. So actually, no, tapos na yung design. So tapos na yung design nun guys, no? So ngayon, no, ay yung pangatlo is actually part na siya ng analysis. So sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan after natin mag-design is kailangan natin i-analyze balik nga yung ating beam, no? Para malaman natin kung safe ba siya or hindi. Okay? So ngayon, sa pangatlo, kailangan natin i-determine yung design moment capacity, that is PMN of the beam in kilonewton meter. So alam ko naman guys na naalala nyo, di ba, sa last na mga videos ay nagko-compute na tayo ng design moment capacity. So I hope na hindi ako mahirapan sa pag-explain na dito, no? Kasi na-explain na naman natin to before. So, ayun. So, anyway, so i-solve natin guys yung design moment capacity. So, analysis na tayo. So, after ng design ay analysis. Okay, so malalaman natin, after natin malaman kung yung design moment capacity, malalaman natin kung safe ba yung ating beam or hindi. Okay? Okay, so ayun. So, analysis na tayo guys. So, tapos na yung design. So, ito na nga yung na-arrive natin na design. So, ngayon, i-analyze natin siya. So again nga, di ba, kapag nag-analyze tayo, kailangan natin makuha yung PMN, tapos kailangan din natin mapatunayan at the end that MU guys must be less than or equal to PMN. Okay. So ayun, so ngayon ay kunin muna natin guys yung PMN. So para sa pagkuha ng PMN, of course, kailangan natin ng phi, di ba? So ayun, so ito nga yung ating final na design. So una natin gawin guys is same lang sa process dun sa nakarang mga videos natin, no, sa analysis. Okay? So ayun, so i-check muna natin guys yung steel ratio. So ano nga yung formula nun? The steel ratio is equals to AS over BD. Okay. Okay, so take note na yung, baka kasi gamitin nyo yung AS na na-compute natin kanina sa design, no? Hindi na yun yung AS, no? Yung AS natin na ngayon is yung actual na steel na area, no? That is, yun sa i-compute natin guys. So AS natin is equals to pi over 4 times 28 squared times dalawa sila. So ang lalabas dito guys, the area ng steel is equals to 1,231.50. This is in square millimeter. Okay? Tapos of course, yung B at saka D natin hindi na naman yun magbabago kasi nga given na siya sa problem. Ito yung ating B at saka D guys. So paki-substitute na lang and makukuha natin dito yung ating rho. Okay? So rho natin is equals to, this is 0.01001. Okay? So take note na pag nakuha natin yung rho, kailangan natin siyang i-compare sa rho minimum at saka sa rho maximum. Okay? So sa rho, i-compare muna natin guys siya sa rho minimum. Okay, so paano nga ulit yung pag-compute ng rho minimum? Okay, so balikan lang natin guys itong ating formula ng rho minimum. So ang sabi natin dito, yung rho minimum natin is either eto or eto. Kung sino yung mas malaki sa kanilang dalawa, yun yung ating rho minimum. Okay, so kopyahin ko lang guys.
Okay, so kinompute ko na lang siya guys, no? So bali no, yung ating raw minimum nga is yung greater sa dalawa, ito at saka ito. So ayun, so pag-compute natin, yung mas malaki sa kanila ay ito. So yun yung ating raw minimum. So raw minimum natin is equals to 0.003333. So dapat yung ating raw must be greater than or equal kay raw minimum, which is 0.01 man tayo is greater than 0.003. So this is okay. Okay? Okay. So ngayon guys, no, dito naman tayo sa raw maximum. Okay? So i-compare naman natin guys yung ating raw sa raw maximum. I hope na naintindihan niyo na to guys, no? Kasi nga na-discuss natin to sa last na video. Pakipanood na lang yung sa last guys na video, yung sa analysis of singly reinforced beam. Okay, so dapat yung ating raw must be less than or equal kay raw maximum. So pag kinompute natin guys yung raw maximum, i-compute, i-ano ko na lang guys, no, kay para mabilis. I-compute ko na lang agad. So babalikan ko kayo. Okay, so na-compute ko na guys, no. So ating raw maximum guys, no, is okay, so para makuha nga yung raw maximum, wait lang ha. Okay, so sabi nga dito guys, no, sa is para makuha natin yung raw maximum, that is the value of raw when the tension strain is equals to 0.005. So ayun, so yun yung ginawa ko. So ito yung ginawa ko guys, no. So of course, yung ating concrete strain is 0.003 and 0.005 yung ating tensile strain. Okay, so bali kinuha ko muna yung C, so tinawag ko siyang C max kasi ito yung gagamitin natin sa pagkuha ng raw max. So of course, ratio and proportion lang guys, ito yun. So nakuha ko si C max, ayun, ito na nga yun. And then, gamit itong formula, that is A is equals to beta 1C. No, alam natin to, no? A is equals to beta 1. Okay, so sabi natin kasi guys that A is equals to beta 1C, no? So ayun, so yun yung ginamit natin. So yun yung ginamit natin para makuha si A max. So 130.69 nga yung ating A max. Okay. Then yung A max na yan is ginamit natin naman sa pagkuha naman ng raw max. Okay, so wait. Kasi sabi natin guys that A is equals to raw FYD over 0.85 sa C prime. So gamit tong formula guys ng sa A, then na-compute nga natin yung ating raw max. So ito na nga guys, A max equals to raw FYD over 0.85 F sub C prime. Okay. So ayun, so raw max natin is 0.01806. Okay, so ano lang natin dito guys, no? So 0.01806. So dapat yung raw natin must be less than kay raw max. So ano nga yung ating value ng ating raw? So yung ating value ng raw is 0.01001. So ayun, so therefore mas maliit siya kaysa kay raw max. So okay, ayun. Okay, so ngayon guys, no, since nakuha na natin, na-check na natin si raw, so and okay man siya sa both minimum at saka sa maximum, then I think, no, this is an indication, sabi nga natin before, this is an indication nga na tension controlled nga siya. Okay? So ngayon, kailangan nating makuha nga, guys, di ba nga, kinukompute natin dito yung PMN, di ba? So, kailangan nating makuha dito yung value ng phi. So, para malaman natin yung value ng phi, edi dapat alam natin kung tension control talaga siya or compression control or transition. So, di ba? So, kailangan nating ma-compute, di ba? Yung basihan kasi ng pagkuha ng phi is ng pag-determine kung tension control siya or compression control is yung tension strain. So, kailangan natin i-compute guys yung ating tension strain. Okay? Okay, so i-compute natin ngayon guys yung ating tension strain. So, para ma-compute natin yung tension strain, again, mag-strain diagram tayo. 0.003 sa concrete and then the tension, ito yung ating i-compute. Okay, so ratio and proportion lang guys. So, that is, bubuuin natin itong triangle, itong malaking triangle na dito, that is tension strain plus 0.003 divided by 410. Okay? So ito nga divided by 410 is equals to 0.003 divided by C. So kung meron tayong C, hindi makuha natin si tension strain. So of course, C is equals to A over beta 1. Ayun, we know that. Wait lang. And we also know that A nga is equals to rho times F sub Y times D divided by 0.85 of F sub C prime. Okay?
So of course guys, na alam na natin yung row kanina, this is 0.1001. So ito yung ating value ng row. And yung f sub y, d at saka f sub c prime is already given sa problem. So ayun, so dito makukuha natin guys si a. So makukuha natin dito si a at ang lalabas nga na value ng a is equals to 72.43 millimeters. Okay, tapos of course, yung purpose natin ng pag-compute ng A para ma-compute si C, no? So of course, kailangan natin ng beta 1. So beta 1 natin is 0.85, di ba? Kasi 28 megapascal lang naman yung ating F sub C prime, di ba? Naalala nyo guys, no? Na kapag 28 megapascal yung ating F sub C prime, then 0.85 yung ating beta 1. Okay? So ayun, so bali no, then we can now compute for the value of C. Okay? So C nga is equals to 85.21 millimeters. So ayun, so na-compute natin guys si C. Okay? Then since na-compute natin si C, then pwede natin gamitin itong ating equation sa taas. That is yung ratio and proportion nga natin. That is tension strain plus 0.003 divided by 410 is equals to 0.003 over C. So dito makakompute natin guys si tension strain. And tension strain is equals to 0.0, wait lang ha, iko-compute to guys. Okay, so it's 0.01144. Okay, so ito yung ating tension strain guys. Okay, so take note that, diba nga yung ating classification, balikan natin yung ating okay, so balikan natin to guys, yung ating classification. Sabi natin, kapag yung tension strain is greater than 0.005, then it is tension control. So since greater man yun, etong nga nating tension strain is greater than 0.005, then this is tension control. Okay, so ano ang ibig sabihin nga ulit kapag tension control? Balikan natin. Okay, so ang sabi dito guys, no, kapag tension controlled, ang ating value ng phi is 0.90. Dito tayo sa other, no, kasi dito is for spiral man. So 0.90 tayo, okay? So ayun. So yung ating phi is equals to 0.90. So ngayon, no, nalaman na natin yung value ng ating phi, mas madali na ngayon natin makakompute si phi n. Okay, so malapit na tayo matapos. Okay? So, counting taste na lang. Okay, so yun na guys. No? So, para makompute si phi n, that is simply phi A S Fy times D minus A over 2. Diba? Ito nga yung ginagamit natin na formula, no, sa pag-compute ng phi Mn. Okay, so substitute lamang natin guys, yung phi natin is 0.90. Tapos AS is na-compute natin to kanina, that is 1,231.50. Tapos yung A is na-compute natin ito sa taas. Ito yun. Ito, 72.43. Okay? So, ayun. So, yung D of course is 410. Yung A, yun nga, yung ano. Okay? So, dito makakompute natin si PMN, guys. And PMN, guys, equals to 173. Wait lang. So, ang lalabas kasi na unit dito, guys, is ang lalabas na unit dito is Newton millimeter. No? So 173,999,534. This is in Newton millimeter. Okay. So kailangan natin ng unit na kilonewton meter. So this will be 174. This is in kilonewton meter. At ito na nga guys yung sagot sa number 3. Okay. So kung okay, so ang sabi kasi dito sa number 3, determine the design moment capacity PMN of the beam in kilonewton meter. So yun na nga guys yung sagot sa letter C. So ayun, karagdagan lamang guys, no, dadagdagan ko, no, since nag-compute na lang din naman tayo ng PMN, edi compare na din natin siya sa MU. Yung, okay, para malaman natin kung safe nga yung ating beam or hindi. So ayun nga guys, no, so diba nga, ito yung ginamit natin sa design. Ito yung kinumpute natin pa lang ngayon. So, bale, no, if we want to know if the structure is safe or not, then kailangan natin i-compare nga si MU at saka si PMN. Okay? So, punta ulit tayo dun sa ating solution. Okay? So, ngayon na, i-compare natin nga si MU at saka si PMN. So, ang dapat na mangyari, guys, nasa na yung pen ko?
So ang dapat na mangyari guys is that MU must be less than or equal to VMN. So yung MU is na-compute na natin to kanina guys sa una nating part ng ating solution, no? Kung naalala nyo, yun yung 150.19. Ito yung WUL squared over 8, no? So this is in kilonewton meter. So ito naman is 174 kilonewton meter. So ito nga is less than. So therefore, so ang ibig sabihin nun, safe yung ating beam. So yun lang. So I hope naintindihan niyo guys yung ating concept, no, basic concept ng pagde-design. So yun nga, no, medyo mahaba siya guys, no, kasi gusto kong i-emphasize dito, no, na after mo mag-design, dapat ka mag-analyze, no, kung sa actual. Pero sa board exam, usually, kung design, design lang, diba? Tapos kung analysis, analysis lang yung problem. So yun yung sa design, no. Pero yun nga, gusto ko lang i-emphasize dito, no, kasi since, ano naman, marami naman tayong time, hindi yun. Okay? So yun nga guys, no, so that's it. So I hope na naintindihan nyo yung ating example. So meron pa tayong iba pang example, na i-solve. So ayun, so sa next video ay magsosolve tayo ng another example nga ng design ng beam. Okay? So iba naman. So take note na yung problem ngayon guys is yung yung problem is about design pero yung dimension ng ating beam is already given. So yung pinapa-compute dito na design guys is yung steel area, yun yung base, yung pinaka main na kino-compute dito. So that's the problem dito, nasinolve pa lang natin. So sa susunod, no, ay mag-example tayo ng problem na what if, baliktad naman, given yung steel area or yung steel ratio tapos wala namang dimension. So yun yung maaaring sumunod na problem. So yun, so watch out for my next video guys. Magsosolve tayo ng iba pang design na problem. Okay, so that's it guys. So see you sa next video para sa continuation nito. That's it. Bye-bye.